Wala siyang highlights na pang YouTube, walang yabang. Para sa iba, boring. At parang si Mark lang, tahimik lang. Pero every game, parang automatic. Points, rebounds, defense, panalo, pati pagpasok sa playoff, parang andali lang sa kanya. Ang player na hindi gaano nagsasalita o nanta-trash talk, pero isa sa naging dahilan kung bakit 5 beses nagkampiyon ang Spurs. Silipin naman natin ang mga bagay na hindi alam ng karamihan kay Mr. Big Fundamental, Timothy Theodore Duncan. To Duncan. He gets doubled. Shaq all over him. He gets away, a fadeaway. He makes it with 4 tenths left. Unbelievable. Si Tim Duncan ay lumaki sa Virgin Island, isang maliit at tahimik na isla sa Caribbean. Ang nanay niya ay isang professional midwife habang ang tatay niya ay mason. Ang batang Tim Duncan ay mahusay na swimmer. Sa edad na 13, nag-stand out na siya sa 50, 100 at 400 meter freestyle at pinangarap din niya makapasok o maging isang Olympic swimmer sa 1992 Olympics. Pero ang nangyari, sinalanta ng hurricane yung isla, nasira lahat, maging ang tanging Olympic-size swimming pool nila, dahilan para matigil siya sa training. Sinundan pa yon ang pagkamatay ng nanay niya dahil sa breast cancer, hanggang sa nawala yung focus niya sa swimming, hanggang in-encourage siya ng bayaw niya na subukan ang larong basketball dahil sa height nito. 14 years old na siya nagsimula mag-basketball, late bloomer na yon. Sa high school, nakapasok siya sa varsity team ng St. Dunstan Episcopal High School. Nangangapa man sa umpisa, mabilis naman siya nakapag-adjust hanggang sa unti-unti nang napapansin ang kanyang laro. At nung senior year niya, nag-average na siya ng 25 points, 12 rebounds at 5 blocks per game. Sa college naman, pinili naman niyang maglaro sa Wake Forest University sa North Carolina. Sa 4 na taon doon, siya ay naging ACC Player of the Year ng 2 beses. 3 beses siyang naging All-American at 3 beses ding National Defensive Player of the Year. At sa kanyang senior year, nanalo siya ng Wooden Award, ang pinaka-prestihiyosong award para sa pinakamahusay na college basketball player sa bansa. Hindi lang siya basta scorer. Leader siya sa rebounds, blocks at double-doubles. Sa 4 na season niya, gumawa siya ng 87 double-double sa 128 games. Isa siyang dominant force sa ilalim ng basket. Kung sakaling nag-declare nga siya ng maaga sa NBA draft, malaki pa din yung chance niya na mapili sa top o kahit maging first pick. Pero pinili ni Duncan na manatili sa college buong 4 na taon at tinapos ang bachelor's degree in psychology. Dahil ito ang pangako niya sa kanyang ina bago ito mawala. Si Tim Duncan ay napili bilang first overall pick noong 1997 NBA draft ng San Antonio Spurs. Ito ang kanyang una at huling pinaglaruang team, and the rest is history. Alam naman ng lahat na tanging Spurs lang ang pinaglaruan ni Tim Duncan sa kanyang karera. Pero alam mo ba na noong 2000 offseason, naging free agent si Tim at ang Orlando Magic ang pinaka-nangungunan na makakakuha kay Tim Duncan. May chismis pa na may handshake deal na o mutual interest ang Orlando at si Tim Duncan kung saan mabubuo ang trio nila Grant Hill at Tracy McGrady na inaasahang napakalakas na trio kung nagkataon. Inaayos na noon ang pagpunta ni Tim Duncan sa Orlando pero nagkaroon muna sila ng dinner meeting kasama ang coach noon ng Orlando na si Doc Rivers at ang ibang Magic staff. Doon nagtanong ang girlfriend ni Tim na kung pwede bang sumama ang mga asawa o girlfriend sa team plane kapag nasa road game sila. Ayon kay Grant Hill, sumagot daw noon si Doc Rivers na dating coach ng Orlando ng no at business trip daw yon. Hindi pwedeng sumama ang mga pamilya o partners. Ito daw ang dahilan bakit nawala ang interest ni Duncan na lumipat sa Magic. Pero walang kumpirmasyon mula mismo kay Tim Duncan kung yun nga yung pinakadahilan kung bakit hindi natuloy ang paglipat niya sa Orlando. Si Tim Duncan ay may malaking takot sa mga Sharks. Nung sinalanta ng hurricane yung isla nila at nasira yung swimming pool sa lugar nila, pwede pa sana siya magpatuloy sa training nun. Kaso natakot siya lumusong sa open water dahil nga sa fear niya sa mga pating. So hindi ko sure kung nawala ang interest niya sa swimming nun o hindi lang niya kaya mag-training sa dagat. Isa pang kinakatakutan ni Tim ay heights o sa mga matataas na lugar. Kahit kilala si Tim sa pagiging tahimik at hindi gaano nagsasalita, hindi pa din siya nakatakas sa mga sensitive na referee. Noong April 2007, sa laban nila sa Dallas Mavericks, nakaupo na si Tim sa bench. Hindi nagustuhan ni Tim yung mga tawag ng referee, kaya siya natawagan ng technical. At yes, habang nakaupo sa bench. Pero sa halip na magalit, natawa na lang siya. Oo, natawa lang dahil sa tawa na yon, binigyan siya ng ikalawang technical at ejected agad si Duncan. Pagkatapos ng insidente, si Joey Crawford o yung referee na nag-eject kay Duncan ay sinuspindi ng NBA Commissioner na si David Stern indefinitely o at least buong season dahil sa improper conduct at
hindi professional na pag-handle ng sitwasyon. At hindi lang yon, may fine pang $100,000 yung referee. Pati NBA hindi makapaniwala sa ejection eh. Si Tim Duncan din ay isa sa mga iilang players na nanalo ng back-to-back Most Valuable Player Award. Una noong 2001 to 2002 season at sumunod. Noong 2001 naman, itinatag niya ang Tim Duncan Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa health awareness, edukasyon, youth sports at community program sa San Antonio, North Carolina at pati sa kanyang tahanan sa US Virgin Islands. May mga annual bowling at golf fundraising events na nag-raise ng $1,000 para sa cancer research at iba pang medical causes. At nakapag-donate din si Tim ng $500,000 o $500,000 para sa education program na Yes, Our Kids Can para mabigyan ng chance ang mga kabataan sa magandang future. Si Tim Duncan ay naglaro ng 19 seasons sa NBA sa iisang team. Nag-average ng 19 points, 10.8 rebounds, 3 assists at 2.2 blocks per game. Sa 19 years na yon, nanalo ang Spurs ng 5 kampyonato. 1999, 2003, 2005, 2007 at 2014. Sa 5 championship nila, 3 beses siyang naging Finals MVP. Nakuha ang Rookie of the Year, 15-time All-Star, 10-time All-NBA First Team, 15-time All-NBA Defensive Team, nanalo ng All-Star Game co-MVP kasama si Shaquille O'Neal noong 2000 at FIBA Gold Medalist. Noong 2016, ni-retire ng San Antonio Spurs ang jersey number 21 ni Tim Duncan. Na-induct din siya sa Naismith Basketball Hall of Fame noong 2002. Pero 2021 na yung enshrinement ceremony dahil sa pandemic. Isang humble at tahimik na player, pero napakaingay ng resume at achievements sa larong basketball. Pero kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka ba na si Tim Duncan ang greatest power forward of all time? Share mo naman sa comment at pakilike na din ang ating video at baka naman paki-follow o subscribe na din ang ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA kwentuhan.